sa inyo lahat. Nak. I'm already receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering, para talikuran. Ayan yung gusto ko eh. Ito yung pinakagusto kong part eh. Alam niyo mga kababayan, ba't kaya ganun yung mga parang snatcher, magnanakaw, mga akit bahay, no? Bakit kaya ganun sila, no? Yung gumagawa ng krimen, pag nahuli, nangungupo pa sa presinto eh. Ano po yun? Yung tamang galang pa, yung tamang pabiktim pa, tinatakot at ginigipit. Itsura mong yan. Putik naman, Senador Jinggoy Estrada. Putik. Itsura mong yan, tinatakot ka pa, ginigipit ka pa na itsura mong yan. Ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pa siya ito. Oy, palakpakan natin si Senador Jinggoy Estrada, in fairness ha. Pinahihinto niya ang kanyang sahod. Na hindi ginawa ni Senador Bato de la Rosa dahil napakakapal ng mukha. In fairness dito kay Senador Jinggoy Estrada. Pero hindi ibig sabihin na manipis ang mukha mo ay wala ka nang ginawang kasalanan. Sa bagay, ito si Senador Bato de la Rosa, kapal ng mukha nga nito eh. Sabi mo naka-6 na buwan, wala man lang kakusa-kusa na tutusan yung kanyang staff, mag-post man lang sa kanyang social media account, i-address sa Senate o i-address kay Tito Sen, secretary dyan, na i-hold na ang kanyang sahod. Nasarapan na yata ng putik na walang ginagawa at sumasahod ng 300,000 buwan-buwan mahigit. Kapal ng mukha nito ni Senador Bato de la Rosa, kapal ng mukha mo, sir. Sobrang kapal ng mukha mo. Buti pa si Jinggoy, in fairness. Ano ba yung Senador Jinggoy? Tumiteknik ba? Tumiteknik ba? Tumiteknik? Ano ito? Sell stock ba ito? Kita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang... Puro patama kay Bato de la Rosa. Senador Jinggoy, wag mo sabihin hindi ka magpapaprotect. Hindi ka magpapaprotect sa Senado, yung tipong sasabihin mo magpapaprotect custody ka. Kaya mo sinasabi yan kasi alam mo hindi naman talaga mangyayari yan. Hindi naman talaga mangyayari yan. Kaya mo sinasabi yan. Ito, nagsiserista ka na naman. Magpapakulong ka na't lahat. Magpapakulong ka na't lahat. Nagsiselsto ka pa. Hindi ko gagamitin ang Senado para maproteksyonan ako. Bakit? Anong feeling mo? Kaya mo na naman sinasabi yan. Talaga hindi naman pwede talaga mangyari yan. Nagsiselsto ka pa. Nangungutukan na naman porkit maraming tangang DDS eh. Hindi ako magpapaprotect sa Senado, hindi ko gagamitin ito para maproteksyonan ako. Tanga, hindi talaga pwede mangyari yan. Talaga ka-arestuhin ka, walang pwede mangyaring ganyan. Huwag ka mang-uto, ha? Huwag ka mang-uto. Panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso.
Hindi raw magtatago. Eh, paano wala ka naman tatago at saka ang bagal-bagal mo maglakad? Ang bagal-bagal mo maglakad, ang liit ng mga bias mo. Paano ka makapagtago? Sige nga. Ang mga sineselestok, puti. Ano na ako dyan. Tinadoro din, di mo ako mahauto sa mga pagganyan-ganyan mo. Ang siselestok pa. Hindi ka magtatago. Paano ka magtatago? Ang bagal-bagal mo maglakad. Ang liit ng mga bias mo, tatago ka. Kalokohan mo. Mga sineselestok ng ganyan. Mga sineselestok ng ganyan, ha? Pwede natin. Tatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Tama. Ang mahalagang impormasyon nito. Tignan mo, nanliligaw ka. Nanliligaw. Nasiselestok to. According daw sa ombudsman, wala raw mga dokumento silang nakikita na nagpasok ka ng insertion. Insertion yun! Iba yung plunder na ipinalis sa'yo na according kay Hernandez, assistant engineer ni Alcantara, tumanggap ka ng milyones. Iba yung insertion, budget yon. Nagsisellstock eh. Nililito mo yung mga DDS porque tanga yung mga DDS eh. Ayan ka na naman eh. Anak ka naman. May ginagago. Insertion yung ipinapaliwanag mo. Hindi naman yun ang kaso mo, tanga. Ang kaso mo, plunder, tumanggap ka. Diyan sa flood control anomaly, according sa mga engineer ng DPWH, yung insertion, iba yun. God damn it. Butik na sinisales. Kaya itong mga ito, mga kababayan, ang hilig magbigay ng mga maling impormasyon, mga pang-uto, kasi nga alam nila may maniniwala sa kanila kasi nga maraming Pilipinong DDS na tanga. Mga bobong bugok na makikitid ang utak. Pero kung lahat ng nanonood sa social media, smart mag-isip tulad natin, hindi maglalakas loob tong mga to magbigay ng mga pang-uutong mga paliwanag. Ano insertion pinagsasasabi mo? Hindi naman yung kaso mo. Nanguuto ka na naman. Magpapakulong ka na lang, magsisinungaling ka pa. Ba't hindi mo na lahatin para yung tingin sa'yo ng taong bayan kahit pa paano mayroon kang kredibilidad? Ilang beses ka na nga nakakasuhan ng kung ano-anong kaso, nagmamanimis ka pa. Sus, di atay ay. Kunin natin. Ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga alegasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isasapod. Ay, wala nang umaamin ang utik. Sino lang kami? Mga vlogger na lang. Kami na lang mga tumanggap sa mga engineer. Walang gustong umamin. Sino aamin? Lahat na lang kayo, wala. At kapag kinasuhan kayo, ginigipit kayo, tinatakot kayo. Utik, itsura mo yan, tinatakot ka pa. Itsura mong yan, tinatakot. Kaya natin. Hindi ko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran sa independent majority block. Kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas na naig. Anak ng putik, nag-live lang ako nung nakaraan na ganyan ang ginagawa kong pagla-live.
mukhang napanood mo pa, mukhang nakakuha ka pa ng sales stock inalok daw siya na lumipat sa minority at ang kapalit pagbasura daw ng kaso niya. Ano naman iisipin ng mga didisit nito? Superhero ka, bayani ka, wow! Si Jinggoy Estrada, inalok na lumipat sa minority, hindi tinanggap. Di baling makulong, di baling makasuhan, kailangan ang ipaglaban ng katotohanan. Saludo kami, Senator Jinggoy, sa'yo, saludo sa'yo. Gusto mo ganito, ganon, Gusto mo maniwala kami sa'yo. Ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin nyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my... Kung gusto raw malaman natin kung sino yung mga nag-aalok sa kanila, abangan daw ang susunod na kabanata. Kailan tayo? Taon ka makukulong. Magpapakulong ka na nga lang, nag-press con ka pa, nagsinungaling ka pa, nag-iwan ka pa ng issue. Kung talaga may nag-aalok sa'yo, the moment na nag-press con ka, bakit hindi mo pa sabihin? Bakit kinakailangan pa susunod na kabanata? Kailan ka pa huling magpipress con? Taon ka nang makukulong dyan. Style mo, bulok. Makukulong ka lang, mag-iwan ka pa ng issue para magmukha kang katotohanan, magmukha kang tama. Alam mo, sales stock mo ako dyan. Alam mo, makauuto mo ako dyan. Siyempre nga naman, makukulong siya, mag-iwan siya ng issue. Inalok ako, ginipit ako, tinakot ako. Kaya kung gusto niyo malaman kung sino sila, abangan na susunod na kabanata. Kailan pa kabanata yan? Makukulong ka na, kailan ka pa ulit magpipress con? Mga style mo, bulok. Papakulong ka na lang, mag-iwan ka pa ng issue, mag-iwan ka pa ng kasinungalingan mo. Alam mo naman, makauuto mo kami dyan. ground. Because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. Yeah! This institution must never become... gusto ko yung bumupok-pok-pok-pok. Kunyari, gagalit-galitan para kunyari, totoo, no? Nako, Jinggoy Estrada, wala ka dala-dala. Vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences. However, Grabe, no? Ginagambayan yung sarili. Kung ito raw ang kapalit ng kanyang ginawang ilagay sa tama, paglaban ng katotohanan, ay haharapin niya raw. Anak ng teteng ka, Senador Jinggoy. Magpapakulong ka na lang, magpapapiling victim ka pa para ikaw magmukhang bayani sa mga tangang DDS na bobo, makikita ng utak. Magpapakulong ka na lang, isi-sales to ka pa. difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Maraming salamat. Nak. Ayan na. Andiyan naman si John Vic ayan na. Aswerte mo pa nga bakit? Magmula dyan sa Senate, hanggang dinala ka ng krami, napansin ko nga, di ka nga nakaposas Napansin nyo, press 1. Hindi ka nga nakaposas. Magmula Senate hanggang kamkrami, hindi ka nakaposas. Ilalabas mo yung kamay mo sa sakyan hanggang bumaba ka ng kamkrami.
Wala kang posas. Dapat niya pinusasan ka after kabasahan ng Miranda Doctrine eh. Ha? Dapat niya after kang basahan ng Miranda Doctrine, dapat niya pinusasan ka. Kung hindi man sa loob ng Senate, paglabas mo mismo sa pintuan niya, dapat niya pinusasan ka. Nakakuha ka pa nga ng konting special treatment eh. Kung sa iba yan, pupusasan yan eh. Dapat niya pinusasan mo eh. Preston Boy eh. Secretary John B. Cremulya eh. Dapat niya yung pinusasan mo, ba't di mo pinusasan yun, sir? Binigyan mo pa ng konting special treatment. At kagabi, nagbigay ho ng press con. Luluhamat ako. Wala kang gawa.